nagkikipaglaban si Leah sa mga tauhan ni Tanda, ay bigla naman dumating sina Agnes at Lolita. Tinulungan kaagad ni Agnes si Leah na labanan ang lahat ng mga armadong lalaki. Nung natalo nilang lahat ng mga armadong lalaki, agad isinakay ni Leah sa kanyang kotse si King. Hindi sana papayag si Lolita na kukunin ni Leah ang kanyang apo. Ngunit sinabihan siya ni Leah na ligtas sa kanya si King. At si Samuel din ang nagsabi sa kanya na protektahan niya ang kanilang anak. Kaya wala nang nagawa si Lolita nung kinuha ni Leah si King. Babarilin na sana si Arisa ng tauhan ni Tanda. Buti na lamang dumating si Paing at umalis na sila kagad sa coffee shop. Naiinis naman si Locke dahil walang tiwala sa kanya si Arisa at hindi pa sinabi sa kanya ang kanilang sekreto ni Enzo. At hindi rin siya naniniwala na masamang tao ang kanyang ama. Kaya nagwala nga siya sa loob ng coffee shop at sinuntok niya ang dingding nito. Nagulat na lamang siya na may maraming pera na itinago sa kanyang coffee shop. Patuloy pa rin si Samuel sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Tanda hanggang nawalan siya ng malay nung hinampas siya nito. At sa kanyang paggising, nagulat na lamang siya nung katabinan niya si Colonel Enrico na isa na itong bangkay. Mga ilang sandali biglang dumating ang mga kapulisan at hinuli nila si Samuel dahil ang akala ng mga kapulisan na si Samuel ang pumatay kay Colonel Enrico. Nagpapaliwanag naman si Samuel sa kanila na sinit up lamang siya. Hindi siya ang pumatay kay Colonel Enrico. Magkasama sila para i-raid ang scam warehouse. Ngunit hindi naniniwala nito ang mga kapulisan. Kaya sinabihan ni Samuel si Johnny na hindi siya pumatay kay Colonel Enrico, kundi ang mga bakunawa na pumatay sa kanya. At inamin na rin niya kay Johnny na siya nagligtas sa mga babae noon at sa mga lalaki na muntik ng matangay ng bakunawa. At siya si Zoro nito na tinawag niya noon. Makikita mo sa pagmumukha ni Johnny na parang naniniwala siya nito sa mga sinasabi ni Samuel. Pero dinala pa rin nila si Samuel sa presento. Pinalabas ni Diego sa publiko na si Samuel ang leader ng bakunawa. Kaya titindi ang galit ng mga tao kay Samuel. Sinabihan ni Samuel ang mga tao na hindi totoo ang mga paratang sa kanya. Si Diego Ramirez ang totoong leader ng bakunawa at isiniwalat din niya kung sino ang mga ibang membro ng bakunawa. Ngunit hindi siya pinaniwalaan nito at dumating pa si Diego panghusgahan si Samuel sa harap ng mga tao. Naiinis naman sina Abel dahil pinangalanan sila ni Samuel sa publiko. Pinagtapat na nga ni Leah kay King na siyang totoong ina nito at tinanggap naman siya ng bata. Pinapangako naman ni Samuel sa kanyang sarili hanggat nabubuhay pa siya sa mundong ito, hindi magtatagumpay ang mga bakunawa sa kanilang mga pinaplano. Kaya huwag natin palalapasin ang pagtatapos ng Sins of the Father.